iba-ibang dahilan, no? Mayroon na diyan yung awa na siyempre naawa rin yung mga teacher, pinapasa niya. Yung iba na rin ay tingin ko siguro mga parents nagmamakaawa, wag ibagsak. So iba-ibang dahilan, no? Pero ang realidad, the fact is nangyari yan, no? At kaya nga sinabi namin sa Department of Education, una-una, hanapin nila ang bawat bata na hindi marunong magbasa at hindi nila naintindihan yung kanilang binabasa. Dahil importante yan, hanapin nila habang nasa eskwelahan pa, kasi pag lumabas ng eskwelahan yan, mas mahirap eh. Mas mahirap na hanapin habang nasa eskwelahan, hanapin natin at turuan natin, bigyan natin ng tutor itong mga batang to para maturuan na mabuti. Pero sir, tama 'di ba? Ang survey na to ginawa from 2019 to 2024. Hindi, itong particular na itong pinag-uusapan natin 2024 to. So okay. yung huling bago mag 2024, 2019. And combination po ito ng private and public schools po? Lahat na ito, hindi na tinitignan yung public or private school. Pero almost 90% naman ng mga estudyante na nag-graduate sa atin galing public schools. Sir, do you support po itong pag-overhaul, pag-review ng K-12 program po natin? Kasi naalala ko meron kasing mga issues like for example, merong mga teachers na hindi naman kayang i-carry out yung dapat gawin nila sa K-12. Actually, yung K-10, to be precise, yung 1 to 10, grades 1 to 10, may bagong curriculum na ngayon. Ito yung tinatawag na matatag curriculum. At dito sa matatag curriculum, binawasan na yung number of competencies, yung bagay na dapat matutunan ng bata. Binawasan na almost 70%, napakadami. Kasi natuklasan rin namin na sa sobrang daming tinuturo sa bata, hindi rin natatapos ng teacher yung pagtuturo nila. At ngayon pinapatupad na itong matatag curriculum, pero makikita pa natin to, tingin ko, yung full implementation, mga 3 years from now pa dahil phased in yung kanilang implementation. Pero nag-umpisa na yung pag-i-roll out nitong matatag curriculum.